Isa talaga to sa pinaka-favorite ng mga kids ko na Japanese snack. Tara guys, i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa nitong Japanese snack na to. First, maglalaga muna tayo ng patatas. Lalagyan lang natin to ng salt and pepper. At para natin malaman na malambot na itong ating patatas, ay tutusukin lang natin to ng toothpick. Ayan nga guys, malambot na siya. At i-mash na natin ito. Dahil tinidor nga lang ang gamit ko dito, paside ko siyang minamash kasi mahirap pag yung sa gitna. Ayan nga guys, after natin mamash, nalagyan natin siya ng milk. Powdered milk ang nilagay ko dito. After nga natin malagyan ng powdered milk to, isi-set aside muna natin and then mag-start na rin tayo mag-saute na itong ating onion. At pagluto na yung onion natin, pwede na natin ilagay ang ating ground beef. Frozen ang ginamit ko dyan guys, kaya hindi na kailangan linisin o hugasan yung ground beef. At pag medyo luto na yung beef natin, saka natin lalagyan ng ating mga seasoning. Nilagyan ko na lang yan ng salt and pepper, onion powder, paprika, garlic powder, and salt and pepper. At pag nahalo na natin ang ating pampalasa guys, around mga 2 minutes, saka na natin ilagay itong ating carrots. Kailangan talaga doon sa carrots guys, hihiwain nyo ng maliliit. Parang ganito. At pag luto na yung carrots guys, pwede na natin itong i-turn off and then sasalain natin. Ayan, i-drain lang natin siya. Need natin i-drain ito kasi nga may mga tubig o mantika siya, kaya kailangan natin tanggalin yun. And then, ilalagay natin siya dito sa ating mashed potato. Mas better kung ihahalo nyo to o imimix nyo to ng medyo mainit pa kasi madikit or yung mas magdidikit-dikit sila. Ito na nga guys, ayan na, at ihulmahin na natin to. Depende sa inyo kung paano nyo uhulmahin. Pwedeng pa-square, pa-bilog, nasa sa inyo na guys. Yung iba dito guys, walang cheese. Ito namang iba ay may cheese. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng cheese, pero mas masarap kung maraming cheese. Kaya lang kulang yung cheese ko, kaya kukunti lang yung cheese na nilagay ko dito. Kung mapapansin nyo, kukunti lang yung patatas na nilagay ko dito, more on beef, kasi mas gusto ko kasi guys, mas meaty itong ating snack. Next natin prepare is yung flour, egg, and breadcrumb. Unahin nyo ilagay sa flour, next is yung egg. After ng egg, saka nyo naman ilalagay sa breadcrumb. Lagi nyo lang tandaan yung month of February, ibig sabihin Feb, flour, egg, and breadcrumbs. Ganun lang yung pagkasunod-sunod nito guys. Uulit-ulitin nyo lang yung proseso hanggang matapos ninyong makoat lahat nitong ating ginawa. After natin makoat, nilagyan natin ng cling wrap at ilalagay natin to sa rep ng mga 2 hours. After 2 hours ay ipa-fry natin to. Malalaman natin yung mantika kung ready na pag medyo nagbabubbles na siya. Ayan nga, ipinalagay ko na dito using my hand, pero nagbago din ang isip ko dyan later on kasi natatakot din ako matalsikan ng mantika. Mabilis lang to guys, kaya kailangan bantayan nyo. Ayan nga guys, gumamit na ako dito ng tong kasi nga natatakot din ako matalsikan ng mantika. At ito na nga yung first batch na ginawa natin. Tingnan nyo naman guys, diba? Napaka-juicy sa loob, pero medyo nakukulangan pa ako dyan sa cheese kasi nga hindi enough yung cheese natin. Pero guys, ang sarap neto, napaka-crunchy niya sa labas and then napaka-juicy niya sa loob. Napakabilis nga lang pala neto maluto kasi nga yung loob o yung beef ay luto na. Kumbaga yung labas na lang ang ipapry natin. Kaya wag nyo iiwan guys or else masusunog itong ating niluluto. Actually maganda tong ipang negosyo. Dagdagan nyo lang ng patatas yung beef para yung costing natin ay hindi ganun ka-expensive. Kasi ang pinakamahal lang naman dito is yung beef. Kalahating kilong ground beef nga lang pala ang ginamit ko dito. Pero guys, ang dami-dami ko nang nagawa. Good for how many person na to. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na to. Ipatry nyo sa family nyo, hindi kayo mapapahiya. At ang sauce neto is mayonnaise and ketchup. Lagyan nyo na rin ng chili para kung gusto nyo ng medyo maanghang. At very satisfied nga tayo dito sa naluto natin. Ang tawag ata dito guys is koroke. I'm not sure kung tama yung pagkakabikas ko. Ayan guys, thank you for watching and follow me. It's so good. I like it.